Tuwing may break time sa bakbakan sa Middle East, akala mo naman ay nakahinga na ng maluwag ang buong mundo. Bumababa ang presyo ng langis, nagiging kulay green ang stock market, at todo acting tayo na kunwari ay tapos na ang delubyo. Bilang bansang paboritong mag-import ng enerhiya, ang bilis nating mabudol ng peking seguridad na ito. Pero bilang macroeconomist sa dunong mundo, kailangan kong basagin ang trip ninyo sa isang malupit na katotohanan. Ang pinaka-nakakatakot na sandali ay hindi yung may mga missile na lumilipad. Ang tunay na panganib ay yung mga oras na feeling ng lahat ay all is well na. Habang busy sa pagpaparty ang mga investors dahil bumaba raw ang inflation, ang mga bigating bansa naman ay tahimik na nagkakasa ng kanilang mga laruan. Ang pagpalpak ng usapan sa pagitan ng Amerika at Iran ay hindi lang pang-action movie. Isa itong dambuhalang banta sa daloy ng kalakal sa mundo. Ang focus natin sa video na ito ay hindi ang magmarunong sa war strategy, kundi ang intindihin kung paano ang pagkawasak ng diplomasya sa kabilang panig ng mundo ay magiging matinding sampal sa presyo ng gasolina, kuryente at sa pangarap nating pag-unlad dito sa Pilipinas. Kaya heto tayo sa unang level ng ating pagsusuri. Bakit ba big deal ang 2 linggo o ilang araw na palugit sa usapang ekonomiya? Sa modernong giyera, ang panahong ito ay hindi lang para sa mga diplomat na nagkakape. Ito ang mismong oras na ginagamit para ipwesto ang mga aircraft carrier sa mga strategic na lugar, punuin ang bodega ng mga high-tech na armas at tapalan ang mga butas sa depensa. Ito ang stage kung saan nagpapalakas lang sila ng muscle para sa susunod na round. Kasabay niyan, ito rin ang panahon kung saan niloloko ng financial market ang sarili nito na wala ng panganib clown yarn. Mahalagang magising tayo mga Pilipino na ang merkado ay madalas na nadadala lang ng emosyon pero ang totoong ekonomiya ang sumasalo ng mga sapok sa mahabang panahon. Kung tuluyang manganga ang negosasyon pagkatapos ng palugit na ito, asahan mong mas malakas ang resback ng krisis. Papasok ang mga bansa ng mas handa at mas gigil. Kaya naman ang feeling ng temporary safety ay isang napakalaking patibong lang. Ngayon, dako tayo sa bida ng kwento na siguradong tatama sa bulsa ng mga Pilipino, ang Strait of Hormuz. Huwag na tayong magpakahenyo. Kailangan lang nating malaman na kung hindi magkasundo ang Iran at Amerika, ang kipot na ito ang magiging baraha na magpapakaba sa buong Asya. Bakit? Kasi ito ang isa sa pinakaimportanteng choke point ng enerhiya sa mundo. Araw-araw, milyon-milyong bariles ng langis ang dumadaan dito para lang may panggatong ang mga pabrika at sasakyan sa Asya. Para sa Pilipinas, na halos lahat ng langis ay inaangkat at konting galaw lang ng presyo ay iyak na ang anumang gulo sa Hormuz ay hindi lang basta chismis mula sa mapa ng Middle East. Ang epekto nito ay diretso sa mga gasolinahan natin. Kapag tumaas ang presyo ng gasolina, automatic na magmamahal din ang pag-deliver ng mga bilihin. Ito ang domino effect na hindi natin matatakasan dahil tayo ay isang archipelago na umaasa sa mga barko at truck para lang makakain. Kapag nag-feeling skyrocket ang pamasahe, asahan mong pati yung kangkong sa palengke, feeling imported na rin ang presyo. Kapag nag-amok ang presyo ng pagkain, welcome back sa ating paboritong Toxic X, ang inflation, na mas mabilis pa mag-move up kaysa sa sahod mo. At syempre, kapag bida-bida na ang inflation, ang mga mahihirap at middle class ang unang makakatikim ng character development o yung matinding sapok ng realidad. Yung piso sa bulsa mo, magmumukhang barya na lang sa arcade at yung pangarap mong grocery list, magiging wish list na lang. Akala mo malayo ang gulo? Surprise, diretso yan sa butas mong pitaka. Dahil sa tindi ng plot twist na to, hindi pwedeng war or no war lang ang usapan na parang nagtatanong lang kung may pasok o wala. Kailangan nating himayin ang lohika ng 4 na magkakaibang senaryo. Hindi lang to basta listahan, kundi 4 na magkakaibang bangin kung saan pwedeng mahulog ang ekonomiya ng Asya at ng Pilipinas. Bawat daan may kanya-kanyang gimmick kung paano hihigupin ang natitirang lakas ng ating kaban at ang budget ng pamilya mong pilit na pinagkakasya. Sige, magpanggap tayo mga macroeconomists at isa-isay natin ang mga to.
Ang unang senaryo ay yung sana all version. Nagkasundo ang lahat at naniwala ang mundo na kontrolado na ang gulo. Ito yung feel-good movie scenario na gustong-gustong pakinggan ng mga taong mahilig sa hopya. Sa ganitong setup, magpapakitang tao ang presyo ng langis at bababa ng konti, babalik ang mga investors na parang walang nangyari at makakahinga ang mga bansa sa Asia na parang nakawala sa corset. Mababawasan ang stress ng ating kawawang piso. At yung mga negosyong laging nagrereklamo sa mahal ng raw materials, sa wakas, makakakita na uli ng konting barya sa kanilang tubo. Para sa Pilipinas, ito ang best life scenario dahil baka sakaling hindi na tayo maiyak tuwing titingin sa presyo ng gasolina. Dahil dito, baka bumaba rin ang kuryenteng sing-init ng ulo mo at hindi na masyadong bugbog ang budget ng bawat bahay. Bongga to para sa ating GDP dahil magkakaroon uli ng lakas ang mga Pinoy na gumastos ng perang wala naman sila. Makakabalik sa pag-iingay ang mga pabrika nang hindi natatakot na biglang mag-brownout o biglang mag-skyrocket ang bill sa kuryente. Pero teka lang, huwag masyadong pakakampante dahil ang pansamantalang peace offering ay hindi forever na stability. Kahit patanggalin ang mga sanctions at bumalik ang Iran sa laro at kahit mag-unahan pa ang mga bigating bansa sa pag-invest, spoiler alert, hindi ang mga bansa gaya ng Pilipinas ang bida rito. Ang tunay na winner ay yung mga bansang mayayaman na, may high-tech na gamit at yung mga sanay na sa larong geopolitical. Sa madaling salita, sila ang kakain ng steak. Tayo ang titingin lang. Ibig sabihin, kahit sa best case scenario, huwag mong asahan na uulan ng grasya sa mga bansang gaya natin. Mananatili tayong tagabayad lang ng kuryente at gas habang ang mga dambuhalang bansa ang may hawak ng remote control sa mga bagong kontrata at infrastructure. Ang peace para sa kanila ay business opportunity na hanggang tingin lang tayo. Kaya kahit bumaba pa ang presyo ng krudo, ang pagiging palaasa natin sa kanila, consistent pa rin, walang nagbago. Ituring nating dangerous but low-key ang second scenario. Nga ang negosasyon pero hindi agad sasabog ang giyera. Imbes na all-out war, puro proxy forces, mga pro-Iran na grupo, pangbubuli sa cargo ships, at pa-extra na atake sa mga pantalan at barko ang ganap. Kumbaga, ito yung bakbakan na nagtatago lang sa likod ng mga boring na headlines. Napakagandang pag-aralan ng senaryong ito sa mata ng ekonomiya dahil hindi ito bigla ang lindol kundi isang forever na tax ng gulo, instability tax. Tataas ang insurance ng mga barko, mas matagal ang biyahe dahil kailangang umiwas sa mga red zone. Mapipilitan ang mga negosyo na mag-hoard ng stocks at syempre, lalong magmamahal ang shipping containers at krudo bawat delay. May resibong ipapasa sa ating mga kawawang consumer. Para sa Pilipinas, ito yung tipo ng panganib na nakaka-high blood dahil hindi siya sapat na malala para mag-panic mode ang gobyerno at mag-activate ng emergency response. Pero sapat na itong matagal para dahan-dahang ubusin ang budget natin buwan-buwan. Ito yung krisis kung saan mapahitsin mong gumagapang pataas ang presyo ng lahat mula sardinas hanggang pamasahe at bago mo mamalayan, naging survival challenge na ang buong taon mo. Ngayon, dako tayo sa third scenario at dito nyo na kailangang kabahan. Balik giyera na talaga, mas malalim na ang pasabog ng Amerika at Israel at gaganti ang Iran sa pamamagitan ng pag-lockdown sa Strait of Hormuz. Ito yung senaryo na dapat talagang ikabahala ng mga Pinoy. Kapag sinara ang choke point na yan, asahan mong ang presyo ng enerhiya sa mundo ay aakyat na parang rocket. Isang malupit na saksak ito sa mismong puso ng pandaigdigang kalakalan. Kapag sky high na ang presyo ng langis, hindi lang presyo ng gasolina ang poproblemahin ng Pilipinas. Haharapin din natin ang matinding pressure sa pagbulusok ng halaga ng piso. Kapag naging barya na lang ang piso, lahat ng inaangkat natin mula sa pyesa ng makina, hilaw na materyales, hanggang sa mga gulay at bigas, magiging ginto ang presyo. Magmamahal din ang kuryente dahil ang dami nating power plant na umaasa sa imported na uling at langis. Nganga na lang ang mga mamimili. Sabihin na natin ang totoo. Sa isang ekonomiyang nakadepende sa imported na enerhiya, ang oil shock ay hindi lang panggasolinahan. Papasok yan sa pamasahe sa bus at jeep, sa presyo ng isda sa pangpalengke, sa bill ng kuryente, sa gastos ng mga small business, pati sa presyo ng semento, plastic at abono.
walang takas, kahit anong sektor pa yan. Mapaparalisa ang buong supply chain ng bansa habang nakatitig lang tayo. Sa sandaling tumagal ang pagyanig na ito, babagal ang pag-unlad ng ating ekonomiya habang ang inflation ay nasa langit pa rin. Ito yung tinatawag na stagflation, ang ultimate nightmare ng mga bangko sentral. Ibig sabihin, ang naghihintay sa mga mamamayan ay hindi lang mataas na presyo, kundi yung masakit na katotohanan na kahit anong kayod mo, wala ka nang mabili. Marami ang mawawalan ng trabaho dahil ang mga kumpanya magtitipid para lang hindi malugi. Ang ikaapat na senaryo ay dapat ituring na pinaka-clickbait pero pinaka-creepy, ang matinding paglala ng internal na krisis sa Iran, kung saan ang rehimen ay hihingalo o tuluyan ng mag-exit. Hilig itong gawing sensationalized news pero sa pananaw ng ekonomiya para sa mga Pinoy, ibang usapan ito. Kapag nahulog ang Iran sa politikal na bangin, haharap ang mundo sa isang malaking joke ng tadhana. Isa itong sitwasyon na maghahati sa ating pananaw sa epektong ngangamuna ngayon at sana all sa hinaharap. Sa isang banda, long term, ang isang mas stable at mas bukas na Iran ay maaring maging dambuhalang unli refill ng enerhiya at bagong tambayan para sa investment na makakatulong para mapababa ang presyo ng gasolina sa future. Sa kabilang banda, short-term, ang pagbagsak ng isang gobyerno sa Middle East ay parang pagbubukas ng pinto para sa civil war, agawan sa trono at paggawa sa buong rehiyon na pugad ng walang katapusang gulo sa loob ng maraming taon para sa Pilipinas. Ibig sabihin nito ay baka may light at the end of the tunnel sa malayong hinaharap, pero bago tayo makarating doon, kailangan mag-survive ng ating ekonomiya sa maraming taon ng roller coaster na presyo ng kuryente at krudo, mas matinding financial risks at mas magulong pandaigdigang bentahan. Ito yung uri ng sitwasyon na matatawag nating ang swerte ay nasa kabilang ibayo pero ang malas ay nasa tapat lang ng pinto. Good luck na lang sa ating mga economic planners na gumawa ng long-term na budget habang ang world market ay parang sirang plaka sa kawalan ng katiyakan. Matapos nating dumaan sa 400 ito, dapat nating balikan ang isang mas malaking tanong. Bakit ba trip ng Amerika na makipaglaro sa isang chessboard na puno ng ganitong mga pasabog? Dito, imbes na pumasok tayo sa usapang militar, himayin natin ito sa aspeto ng pera at kapangyarihan. Ang unang layer ay ang pagkontrol sa enerhiya ng buong mundo. Kung sino ang may hawak sa seguridad ng mga ruta ng langis, siya ang may dambuhalang say sa presyo sa palitan ng pera ng iba't ibang bansa at sa kaayusan ng kalakalan. Ang isa pang layer ng strategy ay ang bardagulan ng mga pera o currency war. Ayaw ng Amerika na makitang ang mga malalaking energy hubs ay unti-unting kumakapit sa mga alternatibong sistema ng bayaran at impluensya na pinupush ng China. Ang pagpapanatili ng petrodollar system ay parang life support sa lakas ng ekonomiya ng US. Kung ang langis ay magsisimulang ibenta gamit ang ibang barya bukod sa dolyar, mawawalan ng malaking bentahe ang Amerika sa pagkontrol ng pandaigdigang pitaka. Ang huling layer ay ang politika sa loob ng sariling bakuran. Ang mga desisyon sa foreign policy ay madalas na hindi lang ginagawa para resbakan ang mga kaaway, kundi para ibahin ang takbo ng laro sa loob mismo ng sariling bansa. Ang pag-astang bida sa panahon ng krisis ay mabisang pampataas ng ratings mula sa mga botante. Kaya ang tatlong motibong ito, kontrol sa gasolina, pagharang sa diskarte ng China, at pangangailangang politikal sa loob ng bansa, ang tunay na script na nagtutulak sa mga hakbang ng Washington. Ngayon, itutok natin ang lente ng ating video sa Pilipinas para sagutin ang tanong na paano ba natin dapat tignan ang lahat ng ito. Ang pinakamahalagang punto ay wala namang kontrol ang Pilipinas sa chessboard ng mga dambuhalang bansa, pero tayo ang siguradong magbabayad ng resibo para sa larong iyon. Ibig sabihin, imbes na ma-stress lang sa mga balita tungkol sa giyera, dapat unawain ng mga manonood ang tatlong pinakamahalagang economic variables na magdidikta sa ating kinabukasan. Unang-una sa listahan ng mga nagpapaiyak sa atin ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, ang tanging variable na mas mabilis pa sa chismis kung makapasok at maramdaman sa ating pang-araw-araw na buhay.
Kapag tumaas ang Brent crude sa labas, asahan mo na sa loob lang ng ilang araw o linggo, magre-reflect na agad yan sa mga pump prices natin. Wala tayong buffer, wala tayong reserba, parang sahod lang natin, isang iglap, ubos agad dahil wala tayong sapat na panangga sa biglaang taas presyo. Pangalawa, ang gastos sa pagpalaot at yung maritime insurance na parang ginto ang presyo. Dahil nga archipelago tayo at feeling explorer ang mga produkto natin sa barko, anumang taas ng insurance sa mga danger zone ay diretso ring nagpapamahal sa mga inaangkat nating kalakal. Yung mga roro na nagtatawid ng goods mula Luzon hanggang Mindanao, ayun, diretso ring sa pool ng mas mahal na operating costs. Kaya wag na tayong magtaka kung bakit pati presyo ng bilihin parang may travel tax na rin. Pangatlo, ang paboritong bida-bidang US dollar. Kapag nagkakagulo na sa mundo, ang mga investor ay parang mga ex nating takot sa commitment, tatakbo agad sa mga safe haven assets gaya ng dolyar. Resulta, lumalakas ang dolyar habang ang piso natin ay parang pagod na. Masakit ito sa banks ng mga umuusbong na ekonomiya dahil mas nagiging mahal bayaran ang mga utang nating panlabas at bawat produktong binibili natin sa ibang bansa ay nagmumukhang luxury item. Ganito basahin ang giyera gamit ang lengguwahe ng butas na bulsa. Para naman hindi tayo mukhang nagbabasa lang ng headlines sa social media, dagdagan natin ng konting talino, ang mga ganitong krisis ay hindi lang basta malas, kundi isa ring laro ng agawan ng swerte sa rehiyon. Kung ang mga supply chain at mga pabrika ay sawang-sawa na sa mga lugar na laging may putukan at nais bawasan ang kanilang pagdepende sa mga geopolitical hotspots, baka sakaling maisipan nilang lumingon dito sa Southeast Asia. Pero syempre, hindi naman kusang mahuhulog ang bentaheng yan sa kandungan ng Pilipinas na parang ayuda. Para maging pagkakataon ng krisis, kailangan natin ng kuryenteng hindi laging nawawala, mas matinding infrastruktura para sa logistics, industriyang kayang sumabay sa teknolohiya, at mga patakarang malinaw pa sa sikat ng araw para maniwala ang mga investor na hindi lang tayo pansamantalang silungan habang may bagyo sa labas. Sa madaling salita, ang away ng Amerika at Iran ay hindi automatic win para sa Pilipinas, pero maaari itong magbukas ng isang bagong karera kung saan, kung maghahanda tayo ng maayos, hindi na kailangang maging saling pusa lang ang Maynila. Kailangan nating ipakita sa mundo na tayo ay isang maaasahang hub para sa negosyo kahit pa nagkakagulo ang ibang bahagi ng mundo. Isang malaking hamon ito sa ating mga lider at sa ating mga negosyante. Bago tayo magtapos, tandaan nyo ito. Ang pinakamapanganib na bagay para sa atin bilang mga ordinaryong mamamayan ay ang pag-iisip na dahil tahimik ng 2 linggo, siguro ay maayos na ang lahat. Hindi po. Sa lohika ng mga dambuhalang bansa, ang yugto ng katahimikan ay madalas na oras lang para maghasa ng mga armas at mag-ayos ng kanilang mga taktika. Ang katahimikan ay madalas na nagbabadya lang ng mas malakas na unos. Kung magtagumpay ang negosasyon, tataas daw ang kumpiyansa ng merkado kunwari. Pero kapag pumalpak ito, asahan ang susunong na banat na mas matindi at talagang may pinatatamaan. Hindi na ito basta pabibo lang na pagpapakita ng puwersa. Talagang lulumpuhin na ang kalaban. At sa bawat palitan ng suntok ng mga dambuhalang ito, tayong mga maliliit na bansa sa paligid, ang unang nayayanig ang pundasyon na parang lindol. Para sa Pilipinas, ang pinakamalaking clown move ay ang mag-react na parang sa gitnang silangan lang ang teleseryeng ito. Sa totoo lang, isa itong life or death test kung gaano kadaling gumuho ang isang ekonomiyang umaasa lang sa pag-angkat ng enerhiya. Salamin ito na nagpapakita ng mga butas sa ating sariling seguridad sa pagkain, seguridad sa enerhiya at ang tindi ng rupok ng ating lokal na pananalapi. Kaya yung pamagat na pagkatapos bumagsak ng negosasyong US-Iran, 4 na malalaking senaryo ay hindi dapat ituring na 4 na kwentong politikal na parang nasa kabilang panig ng mundo. Sa halip, 4 na magkakaibang kalsada ito na patungo sa iisang dulo. Ang presyo ng iyong delata, ang tindi ng inflation, ang bilang ng mga mawawalan ng trabaho, at ang hangganan ng pagtitiis ng mga ekonomiyang gaya ng Pilipinas. Bawat senaryo ay may VIP pass diretso sa ating mga hapagkainan. At dahil dito, ang dapat bantayan ng mga Pinoy ay hindi lang kung sino ang bida o kontrabida sa barilan. Ang dapat nating tutukan ay kung nananatili bang bukas ang Strait of Hormuz, kung saan na naman lilipad ang presyo ng langis sa mundo,
At kung ang planeta ba ay papasok sa isang yugto ng katinuan o panibagong ikot ng matinding gulo. Ang tamang pag-unawa sa mga indicators na ito ang magbibigay sa atin ng sapat na oras para hindi tayo laging surprised sa hirap. Iyan ang paraan kung paano ang isang krisis sa gitnang silangan ay nagiging isang napakatotohanang horror story sa loob ng pitaka ng bawat pamilyang Pilipino. Bilang mga dakilang observer ng ekonomiya, bawal tayong magbulag-bulagan sa mga puwersang nagpapaikot sa mundo. Ang kaalaman sa macroeconomics ay hindi lang para sa mga nakasuit na bankero o mga politikong mahilig sa photo op. Ito ay sandata para sa bawat mamamayan upang maprotektahan ang kanilang pinaghirapang yaman laban sa mga dagok na hindi man lang nagpasabi. Kung sa tingin nyo ay may nakuha kayong sustansya sa malalim na pagsusuring ito sa ating ekonomiya, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Ang inyong suporta ang nagbibigay daan para patuloy tayong makabuo ng mga content na nagpapaliwanag ng mga sakit sa ulong issue sa paraang hindi nakaka-nosebleed at direktang konektado sa buhay nating mga Pilipino. Mag-subscribe sa Dunong Mundo para sa mas marami pang macroeconomic insights na may halong realidad. Gusto ko ring marinig ang inyong mga hot takes. Alin sa apat na senaryo ang tingin ninyong pinakamalamang na magdilang anghel sa mga susunod na buwan? At paano naghahanda ang inyong pamilya o negosyo sa posibleng paglipad ng presyo ng mga bilihin? Ibahagi ang inyong mga kaisipan sa comment section sa ibaba. Ang talakayan ng ating komunidad ay mahalaga para hindi tayo mukhang ewan sa pag-unawa sa mga isyong ito. Sa huli, ang paghahanda para sa mga macroeconomic shocks ay nangangailangan ng foresight o yung hindi lang hanggang dulo ng ilong ang tinitingnan. Hindi tayo makakagawa ng tamang desisyon sa pananalapi maging sa pagbili ng bahay, pag-invest sa negosyo o pag-iipon kung hindi natin isasaalang-alang ang mga global headwinds na ito. Ang pagiging handa ay hindi nangangahulugan ng pagiging praning, kundi pagiging wais sa paghawak ng ating mga resources. Huwag nating kalimutan ang paboritong script na resilient daw ang ekonomiya ng Pilipinas sa tuwing may krisis. Ang ating mga dakilang OFWs na naman ang ginagawang shock absorber at unan para hindi tayo tuluyang masaktan sa mga pagyanig sa ating foreign exchange. Pero siyempre, hindi pwedeng habambuhay tayong nakaasa sa kanila habang nganga tayo sa mga structural reforms na kailangan para protektahan ang bansa mula sa loob. Dito na pumapasok ang napakahalagang papel ng ating mga bida sa policy making at ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP. Ang galing nilang magtimpla ng interest rates para kunwari labanan ng inflation habang pinipilit isalba ang paglago ng ekonomiya, isang napakaselang balancing act na parang naglalakad sa alambre. Kailangan nilang magpanggap na magaling bumasa ng mga senyales mula sa US at Iran para hindi sila magmukhang huli sa balita sa pagpapatupad ng mga kaukulang patakaran. Isang gasgas na aral na naman na dapat nating kunwari ay matutunan mula sa walang katapusang gulo sa Middle East ay ang urgent na kailangan para sa energy independence. Ang paglipat natin sa renewable energy at ang pag-explore ng sariling resources ay hindi lang pang-aesthetic sa kalikasan, kundi isang issue ng pambansang seguridad sa ekonomiya na lagi nating isinasantabi. Hanggat adik tayo sa imported na langis, ang ating kapalaran ay mananatiling nakatali sa mood swings at desisyon ng ibang bansa. Ang geopolitics ay hindi parang teleserye na mga mababait at masasama, isa itong laro ng pansariling interes. Sa tuwing nag-uusap ang mga opisyal ng Amerika at Iran sa hapag ng negosasyon, hindi naman kapayapaan ng mundo ang una nilang iniisip, kundi kung paano masisiguro na ang kanilang mga pambansang interes ang lalamang. Sa pag-unawa sa malamig na katotohanan ito, mas nagiging malinaw sa atin kung bakit parang roller coaster ang mga nangyayari sa pandaigdigang merkado. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan daw. Habang nakatutok kayo sa balita sa gabi, huwag basta-basta lunukin ang mga headline na pang-clickbait. Hanapin ang tunay na daloy ng ekonomiya. Sa ilalim ng mga drama, magtanong kung ano ang epekto nito sa supply chain, sa presyo ng mga bilihin, at sa palitan ng piso. Kapag sinanay ninyo ang sarili na mag-isip na parang isang macroeconomist, hindi na kayo basta-basta aatakehin sa puso tuwing nagugulat sa pagbabago ng presyo sa mga pamilihan. Ambisyon ng Dunong Mundo na bumuo ng isang komunidad ng mga Pilipinong mapanuri at may malalim na pag-unawa sa mga puwersang humuhubog sa ating mundo,
Hindi lang puro mema. Sa pag-share ninyo ng video na ito sa inyong mga pamilya, kaibigan, at katrabahong mahilig sa chismis, nakakatulong kayo na itaas ang antas ng usapang pang-ekonomiya sa ating bansa. Mas maraming Pilipino ang nagiging handa, mas nagiging matatag ang ating lipunan sa kabuuan. Sa mga susunod nating video, hihimayin din natin ang iba pang global choke points na pwedeng magpahirap sa Pilipinas, gaya ng sitwasyon sa South China Sea at ang mga away bata sa kalakalan sa pagitan ng US at China. Patuloy nating hihimayin ang mga isyong ito gamit ang malamig at objetibong lente ng macrofinance para masigurong laging isang hakbang na nauuna ang ating mga manonood sa mga kaganapan. Maraming salamat sa pag-aaksaya ng inyong oras at sa pagbibigay ng halaga sa ganitong klaseng pagsusuri. Sa isang mundong puno ng ingay at mga taong may short attention span, ang inyong dedikasyon na unawain ang buong larawan ay isang mahalagang hakbang tungo sa financial literacy at pambansang kamalayan. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang ating mga susunod na pagmamarunong at malalalim na pagsusuri. Muli, ito ang inyong feeling macroeconomist mula sa Dunong Mundo na nagpapaalala sa inyo na ang ekonomiya ay hindi lang basta mga boring na numero sa papel. Ito ay ang kwento ng ating buhay, ng ating kinabukasan at ng ating kakayahang makisabay sa isang mundong patuloy na nagbabago ng walang pasabi, manatiling ligtas, manatiling mapanuri at magkita-kita tayo sa susunod na episode ng ating pag-aaral sa pandaigdigang pananalapi.